Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Purihin ng Diyos mga kapatid, magandang gabi po muli sa ating lahat. Puri at magpasalamat sa ating dakilang Ama sapagkat patuloy niya tayong pinagkakalooban ng mga pagkakataon na ito, laging makapakinig ng kanyang magandang balita. Di lang magandang balita, mabuting balita. Kapatid. Before anything else, tayo muna po yung mag-pray. Ano ha mga kapatid? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama sa langit. Maraming salamat sa araw na ito na kami muli mong tinawag upang magkasamang matuto, mag-aral ng iyong mga salita. Ma, ito, natas namin ng bawat isa for you, Father God, na nisin ang aming mga puso't kaisipan upang sa ganon malaya naming matanggap ang kapuspusan, ang biyaya, ang pagpapala na nagmumula sa iyong mga banal na salita.
Purify our hearts, Lord, that we may worship you. Cleanse our hands that we may pray. Father God, kailangan din po namin ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu to give us the understanding na amin namin, Ama, na kami walang magagawa kung wala po. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo namin ibinabalik pinakamataas na kapurihan, kadakilaan at luwalhati. Ito ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Mga kapatid, meron po tayong mga ilang announcement. Patuloy namin kayong inaanyayahan na makibahagi sa ating building of our new and bigger church. Worship Center sa Bulacan po located. Para magkasya pa yung mga, kasi napupuno na po tayo dun kailangan natin ng bigger place kasi si Lord naman po nagpapadala ng tao. Kaya time na to expand, to adjust na yung ating worship center na lumaki ng space para maraming ma-accommodate. So let's pray to God that the blessing will come. Palay ng mga gawain ng ating mga kamay upang tayo makapagbahagi sa ating building ng worship center. At bisitahin po natin yung ating YouTube channel sa Comfy Media. Yan. Kasi pag binuksan natin yung ating YouTube channel, Comfy Media, doon na natin o-open yung ating mga original songs simula pa ng time ng mame, lalo na sa mga kapatid namin na hindi na umabot sa mame, yung mga awitin na kinompose ng mame at hanggang sa salukuyang awit natin, mga kapatid. Mga original songs given by God sa ating mga kapwa manggagawa at member. At mapapanood din natin doon yung ating mga celebrations, anniversary, ayan, mga LSS, yan, nandyan, yung mga recorded na mga activity natin ng ating community. Doon naka-upload yung mga past anniversary, GMJ, Bible study, and fellowship. And starting July, mga kapatid, kaya napakahalagang malaman nyo to, magtatanggal na po si Facebook ng live streaming natin na older than 30 days. So pagka yung streaming, lampas na ng 30 days, na Facebook nyo hindi makikita. Makikita nyo naman sa Comfy Media. Yan, okay. Thank you for the info. Yan. At of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid natin who is celebrating their special day. Okay. So, today is April 30, 2025. Happy birthday, Brother MJ Sablay, Brother Carlo Reyes, and Sister Ara Orte. So, happy birthday and enjoy your day. Yan, happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Enjoy your night. Thank you, Lord. Yan, i-prepare na po natin mga sarili. Mga kapatid, tawagin natin ang mga kasama sa bahay para sama-sama tayong tumalon. Tumalon, lumundag, pareho lang naman yun. Payaw, itaas ang kamay para magpuri, dakilain, luwalhatiin ang ating. For tonight, let us welcome our praise and worship team.
Hallelujah! Isang napakagandang pagkakataon naman ang ibinigay ng Diyos sa atin para tayo ay makapagpuri, makapagpasalamat, at makapag-aral ng banal na salita. Kaya samahan niyo po kami at magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Ayan, hello po mga kapatid. Handa na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen, amen. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Kamusta po ang Coffee Family? Go forth! Let's grow! Let's glow together In the service of our God. Hallelujah, hallelujah. Revelations 19:16 and Revelations 1:8. And all Comfy family proclaim, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come. Jesus, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sige mga kapatid, sumabay po kayo, lahat po nasa kanilang tahanan or kayo'y nasa biyahe pa, sumabay po kayo ng pag-awit sa Panginoon. Hallelujah! Mahal ko ang Panginoon! Hallelujah! Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig, tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Minsan pa, mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig, tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong pababayaan. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Minsan pa, mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig, tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabayaan. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Hallelujah! Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong magakamtan. Minsan pa, umasa ka. Umasa ka sa Diyos, Umasa ka sa ang Diyos. mabuti gawin, Ang mabuti gawin. at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin Sa Diyos mo hanapin. ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong magakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa.
Panginoon, sa iyong mga gawa at sa iyong kabutihan. Hallelujah. Namamangha sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo
trono, kalwalhati ay namamalas ko sa iyong trono. Ang buhay ko'y alay sa'yo, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas ko sa iyong trono. Sa iyong trono, ang buhay ko'y alay sa'yo, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamahal sa iyong trono. Sa iyong trono, ang buhay ko'y alay sa'yo, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas ko. Oh, Jesus, sa iyong trono, papupurihan ka, o aking Diyos. Ikaw lamang ang aming Diyos, ikaw lamang ang aming Diyos. Hallelujah, sa iyong trono, papupurihan ka, aming Diyos. Hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord. Glory to God. Ay, tayo ba'y we experience the presence of God? Kasi every time we see the Lord, we lift up our hands, we wave our hands, we are invoking the very presence of Lord. Of course, kapag nandiyan ang presence of the Lord, we will experience, of course, joy. There is joy in the presence of the Lord. Peace. And of course, healing. Kaya pag nasa church tayo, kung tayo dumating na mabigat na pakiramdam natin, after we sing praises to God, di ba? Gumagaan ang feeling. Kaya napakahalagang sumasamba sa ating Panginoon. So thank you, music ministry. Glory to God yan. Thank you, Lord. So, to continue with our series, which is all about the book of the Romans, yan. Sa gabing ito, let's welcome my co-minister, Patriarch, Minister Ernie Akayan, to start with chapter 10. Let's welcome our minister. Magandang gabi po sa ating lahat at kayo inaanyayahan muling kasama natin sa pagtitipon kung sa salita ng Diyos. Binibigyan ng pagpapahalaga at pag-aaral. Bago po ito, tayo po'y manalangin. Una muli, salamat po sa pagkakataon at oportunidad na muli maihayag ang iyong kadakilaan, muling makita ang karunungang nanggagaling sa iyo at kami makatanggap ng pagpapala bunga ng iyong mga samahan niyo po kami, wala kaming kakayanan sa ganang amin upang maunawaan pamamagitan lamang ng iyong
Samahan niyo po kami hanggang matapos ito sa pangalan ni Jesus at lahat ay mag Amen. So tayo po'y patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos sa Roma 10, no? Romans 10 na po tayo, no? Basahin ko po mula verse 1. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko ay sa Diyos ang maligtas ang Israel. Sapagat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos sapagat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Ganito ang isinulat ni Moses tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili sino ang aakyat sa langit upang pababain si Kristo. Huwag mo rin sabihin sino ang bababa sa kailaliman upang muling buhayin si Kristo. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya, siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa kanya. Dahil sinasabi na sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman silang tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Ito po ang magandang salita ng Panginoon at tayo po'y manalangin sumadali. Muli Ama, sa aming kawalan, mangusap po kayo. Ito po ang manguna, banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam ko maraming beses na nating narinig ang Romans 10, ang pag-aaral. At sa gabi pong ito, ang nais po natin bigyan ng diin, ano ang kaibahan ng tinatawag na batas at ang tinatawag na kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So it's the old way, which is the law, and the new way, which is through the Spirit, and that is our faith in Jesus Christ. Sa Romans 6:14, sabi po dito, for sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Ba't po sinabi ng sumulat ito? Because being under law is the opposite of being under grace. So dalawa po ito na, kumbaga, we either subscribe to the law na magliligtas sa atin, or we subscribe to the grace, which is by faith in Christ. Sabihin natin, ay magkaiba ho ba yun? Magkaiba po yun, no? At yun nga po ang gusto natin bigyan ng diin. Tingnan po natin ito. Being under the law implies the wrath of God. Kapag tayo ay nasa ilalim ng batas o ang ating kaligtasan, ang gusto nating kaligtasan ay sa pamamagitan ng batas, ito ay magdadala ng galit ng Diyos sa atin. Abay, bakit ganun? Pinipilit ko namang sumunod. Romans 4:15, for the law always bring punishment on those who try to obey it, no? Sa madaling salita, the only way to avoid breaking the law is to have no law to break, no? Sa madaling salita po, bakit ho ang galit ng Diyos ang magiging bunga nito? Sapagkat hindi nga po natin kayang bigyan ng kaganapan ang ganap na pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya nga po tayo binigyan ng bagong tipan, di ba? Ang batas po ay nasa lupahan, para kay Kristo Jesus roon ang bagong tipan, no? So, ang nangyayari po dito,
hindi po, yung binasa nga natin kanina, ay hindi tayo sumusunod sa ganap na pagpapala na idinudulot ng Diyos sa mga taong nagtitiwala kay Kristo Jesus. No? Sabi nga, the only way to avoid breaking the law is to have no law to break. But the law is there, and God is the one who gave us the law. So hindi natin pwede sabing, alisin na lang ang batas. In fact, sabi nga, ang batas ay hindi pwedeng alisin. No? Sabi nga dyan, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Pero makita natin dito sa kanyang kalooban, sa kagandahang loob ng Diyos, nagkaroon ng kaganapan ang batas sa pamamagitan ng isang tao. At yan ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga po yung pananampalataya natin kay Kristo, ang dahilan kaya tayo ay nagkaroon din ng tinatawag na kaganapan sa pagsunod, bunga ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. It's our faith in Christ that brings us the righteousness of Christ who was able to perfectly obey the law. No? Sabi nga sa Tagalog, ang kautusan ay nagdadala ng pot ng Diyos sa mga lumalabag. Ayun po, maliwanag. At tayo po'y lalabag at lalabag sapagkat po tayong kakayanang bigyan ng kaganapan ito sa sarili natin. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. No? Nabanggit na natin yun. Tingnan po natin ang Efeso 2:8. For by grace you have been saved through faith, that not of yourself, it is the gift of God. So ito po ang inaalok ng Diyos sa atin ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, at yan ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus, at hindi sa ating kakayanan tayo tatanggap ng kaligtasan. At ito po'y regalo ng Diyos. Pag sinabing regalo, hindi pinaghirapan. Talaga pong ipinagkaloob sa mga taong handang kapin ang katotohanan na ay wala tayong kaligtasan sa atin sarili, wala tayong kakayanan, subalit tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo'y nakasumpong ng tinatawag na kaligtasan, at yan ang kagandahang loob ng Diyos. Now, law implies a broken relationship with God. Ano ho ba ito? When the law is transgressed, the covenant was broken, and so was the relationship with God. So hindi ho tayo magkakaroon ng isang tunay na relasyon sa Diyos kasi nga ho, every time na tayo ay sumusaway o hindi nakakasunod sa batas, ay relasyon natin sa Diyos ay nasisira. Kasi nga po, ang pinapakita lang po ng batas sa atin, unang-una tayo ay makasalanan. At hindi kailanman natin mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos at hindi kailanman tayo magkakaroon ng magandang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng batas. Because every time we disobey the law, we are transgressing God and our relationship is broken with God. No? It is an impossible situation of trying to merit forgiveness. Totoo nga ho yung kasi pinagmamalaki mong sige, susunod ako, gagawin ko ang lahat ng aking kakayanan. Hindi ho sapat ang kakayanan natin upang mabigyan natin ng satisfaction ang hinihingi or the demands of the law. Okay? So sa Romans 6:23, ito nga po ang magiging bunga. The wages of sin is death. No? Why? We can never satisfy the requirements of the law. On our own, by our own nature, human nature, we can never satisfy the law of God. Kasi nga po, ibinigay ang batas para makita natin tayo ay hindi nakasunod. Tayo ay makasalanan. So, kaya nga po ang batas ay nagtuturo patungo yung lumang tipan, pamamagitan ng batas, ay nagtuturo sa atin patungo sa bagong tipan at yan ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Kung ipipilit natin yung batas, ano sabi dito? The wages of sin is death. Talaga hong kamatayan eternal ang aabuti natin. Kasi nga po, walang kasaysayan ang pagpupumilit na magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Ang grasya naman po, grace implies a restored relationship with God. No? Napakaganda, hindi ba? Ito ay ang awa at grasya ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos, ang tunay na magbabalik sa atin ng ugnayan sa Diyos. And this relationship is not brought about by our works, but by the works of God through Jesus Christ. Romans 7:4.
So my brothers and sisters, you also died to the law through the body of Christ, that you might belong to another, to him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God. Sabi dito, namatay na kayo sa batas sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, at kaya nga tayo po ngayon sa kagandahang loob ng Diyos ay inalis sa demand and requirement of the law, and we become a part of what Jesus is, and that is the justification nga po tinatawag. Sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, ating pagtitiwala kay Kristo Jesus, tayo po ay binigyan ng katwiran sa harapan ng Diyos. Kung paano ang ay namatay, tayo namatay din po batas by faith. At kung paano siya nabuhay, tayo po ngayon ay may tinatawag na bagong buhay sa Espiritu, bunga ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Napakaganda po that we see all of this in faith. Ayan. Kaya nga po itong ating pamumuhay ay ayon sa salita. Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, paniwalaan po natin at lang, makikita mo yung bunga. Makita ko muna. Bunga. Maniwala ka muna. Kaya nga, malaki yung kaibahan na believing in God and believing God. When you say believing in God, naniniwala ako sa Diyos. Pero pinaniniwalaan mo pa Diyos. Tulad natin, ito ang pamamaraan ng ating kaligtasan. Ating gawa. Ganap na pagsunod na tawag na batas, kundi sa pagtanggap ng kagandahang loob ng Diyos, bunga ng kanyang ginawa sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. So, Tagalog basahin ko. Gayon din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, at ngayon kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Pakaganda po na tayo ay makaunawa dito at kaya nga panalangin natin kanina, Lord, matanggap namin ang pagpapala ng iyong salita. So ang Word of God pa lamang po, pag inunawa at pinag-aralan at tinanggap, ay doon pa lang sobrang blessing. Sobrang blessing na. Tingnan ho natin. Pag namatay ang tao, wala na siyang utang, hindi ba? Pag namatay ka, pero pwedeng singilin, patay ka na. Ganun din naman po, dahil by faith tayo namatay kay Kristo, wala na tayong utang sa batas. Patay na tayo. Hindi na tayo pwedeng i-require. We died to the entire state of condemnation, curse, and alienations from God. So, tignan na natin ngayon ang paghahambing, the old way of the law and grace. Kaya ko gustong pag-usapan ito para makita natin yung ating benefits at yung ating bagong buhay na talagang, sabi nga ng Panginoon, buhay na ganap at kasiyasiya. So ano ba ang problema sa old way of the law? Unang-una, it is an external code. Pag sinabing external code, the moral precept of God are only an external code of conduct. The law commands obedience but provides no inclination or desire to obey. Obedience for the sake of obedience, no? So, dito makikita natin na it's more of an external na makasunod, magawa yung ipinagagawa. Pero ang problema po dito, kung tayo ay walang bagong buhay kay Kristo, we don't have any inclination or desire to obey. Kung meron man, paminsan-minsan dahil kailangan o whatever. Pero yung buhay na ang misyon ay sumunod sa Diyos, wala akong ganun. Kasi nga parang, nasunod ko yan, ha? Nagawa ko yan, no? So, puro pang external lang po na nagawa mo o nakasunod ka sa sinasabing batas. So, obedience for the sake of obedience. Kagaya nung araw, nagsimba ako, ha? Okay, ha? Sumunod ako, ha? Pero wala po talaga hindi po talaga ito galing sa puso. At hindi po ito magbibigay. The keeping of the law cannot give us eternal life. Iwanag ko. Hindi tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan. Galatians 3:21. Is the law against the promise of God? Certainly not. Iwanag ko yun. Is the law against the promises of God? Certainly not. For if there had been a law given which could given us life, truly righteousness would have been by the law.
So sabi nga, if there had been a law given which could have given life, truly righteousness would have been by the law. Kung ating pagsunod sa batas ay bibigyan tayo ng isang buhay na kasiya sa Diyos, sapat na sana ang batas. Pero hindi nga po. Pero tingnan natin ang tinatawag na habag ng Diyos, the graciousness, mercy and grace of God. Ito po naman is motivated by internal desire. Dahil nga sa bagong buhay. No, sabi dito, the moral written precepts of God are written on our hearts as well as being an external code. Ang kaibahan po nito, nagsisimula sa kalooban ng tao at nahahayag sa kanyang mga gawa. Ang batas ay basta ginawa. Pero ito, this is motivated by a heart that is willing and desirous to really obey God. So hindi lang para masunod yung batas, kundi maging kasiyasiya ang buhay niya sa harapan ng Diyos. No? The Spirit inclines our hearts and give us a desire to obey. So ang Espiritu ng Diyos na tinanggap natin, buong ating pananampalataya kay Kristo Jesus, ang siya nagbibigay sa atin ng pagnanasa at kakayanang makasunod. Saan makikita to? Filipos 2:3. Yun ho. No? At napakalaking kaibahan ho yun. No? So the motive stems from the fact that every believer is a new person in Christ. Ayun. Na kapag ikaw ay pampalataya kay Kristo Jesus, ang iyong motibo ay bunga ng katotohanang may bago ka ng pagkatao, bunga ng Espiritu ng Diyos na ibinigay sa atin dahil sa ating pagtitiwala kay Kristo Jesus. The timeless law of God is written in our hearts now, and obedience in our and obedience is our joyful adventure. Sabi nga sa 5:17, it's no longer I who lives, but Christ who lives in me. Huwag natin kakalimutan yan, mga kapatid, na naroon ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay na tayo nag-iisa. Sa madaling salita, sabi nga dito, no, the timeless law of God. Saan ba makita tong the timeless law of God? Jeremiah 31:33. Ano ba nakalagay dito? Basahin ko lang. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang katauhan ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. So nandoon ang permanent indwelling of the Spirit of God in us. Yung isa po, ikaw, para-paraan sa batas. Baka sakali, subukan, tapangan natin pa yung ating hindi ho kaya kasi wala po talaga tayong kakayanan. So yun po ang una. Okay, so hopefully, nagliliwanag sa atin ang kaibahan ng batas at ng habag ng Diyos. Pangalawa, ang batas po ay commanding. The law commands but gives no enabling power for obedience. Andun lang ang utos ng batas na sumunod ka, pero wala doon ang kapangyarihan upang sumunod. The law reveals sin and its consequences. So ang batas ay inihahayag na nagkasala tayo at ito ay may bunga. But it doesn't provide the power to overcome sin or fulfill its demand. Walang kakayanang bigyan tayo ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang kasalanan at mabigyan ng katuparan ang hinihingi ng batas. Romans 3:20. By works of the law, no human being will be justified in His sight, since the law comes the knowledge of sin. Banggit na natin kanina, batas ay ibinigay kung malaman natin na tayo ay nagkasala. Okay. So by the works of the law, Romans 3:20, by the works of the law, no human being will be justified in His sight, since the law comes the knowledge of sin. Nabanggit ko na. So anong kaibahan nito sa tinatawag na faith in Christ or the law of the Spirit? Enabling. So kanina commanding lang. Basta gawin mo yan. Ito enabling. Bibigyan ka ng kapangyarihan. The Spirit enables us to obey the law's commands. So ang ganda, hindi po ba? Frustrated tayo sa batas, di natin masanod. Pero kay Kristo, hindi naman po kaagad, pero sa patuloy natin pakikipag-ugnayan sa Kanya, naroon po ang katiyakan. Hebrews 13:20-21, ang Diyos ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol, mga tupa
dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang masagana ang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa natin si Kristo magpakailan. Amen. So maliwanag po, no? Ang Diyos ang nagsimula, ang Diyos pa rin ang magbibigay katuparan kung tayo'y patuloy na nakaugnay sa ating Panginoong Jesus. Number 3 po. Ayan. Again, pinag-uusapan natin the difference between the law and the Spirit of God na sumasa atin bilang mga mananampalataya. Hostility, galit, no? Because of our hostility to God's law, before our conversion, the commands of the law actually provoke us to sin. Alam niyo yun kasi nga, by nature, rebellious tayo. Ay, ang pala utos ng Diyos. Ay, mas lalo. Natural sa atin ang pagre-rebelde sa Diyos. Sa luma nating pagkatao. Kaya ano nangyari? May hostility. Pag sinabing hostility, iba ang tingin mo sa Diyos. At hindi, meron nga kami ganun. Naku, huwag kang basa ng Biblia. Bakit? Dumadami kasalanan mo. Para bang ang sinasadyang parating, walang kwenta yung Diyos na yun. Pahihirapan ka, malalaman mo yung kasalanan mo. Eh di, tendency nga naman, magagalit ka. Wala ka namang alam. So, kaya nga po, nangyayari, akala natin, kahit sa Pilipinas, ay sapat na yung 10 utos na sunod ko. Nasunod mo ba? Eh hindi nga. Not unless tayo nag-i-illusion na mabait tayo, na hindi rin naman totoo. Roma 3:23, lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkulang. Sa Roma 8:7, kaya nga kapag itinuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, ito yung old nature, siya'y nagiging kaaway ng Diyos, sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Panag po yun, ano? Pero sa tinatawag na Espiritu ng Diyos, na buhay na nasa atin, it give us delight, kagalakan, no, kasiyahan. At totoo po yan, no? Bagamat hindi pa perfect, pero naroon na ang kasiyahan. Alam niyo ba yung sarap ng nakasunod ka? Minsan mahirap, minsan para bang pinoprostrate ka ni Lord na may plano kang gawin hindi maganda, tapos hindi natutuloy, nangingiti ka, ay salamat. Diyos, siyang nanguna sa buhay ko, no? The Spirit, by removing our hostility, ayan, paano ba tinanggal ang hostility? When we were reconciled to the Father through our faith in dahil doon, unti-unti, nakikilala natin. Awa at grasya, ay nagpapakilala siya sa atin. Lalo tigit sa mga taong patuloy siyang hinahanap sa kanilang buhay, no? Ulitin ko, the Spirit, by removing our hostility, and writing the law on our hearts actually causes us to delight in God's law. So tayo po ay tuwang-tuwa. Unang-una, bakit? Tindihan mo na. Araw, for the sake of obedience lang. Ay kailangan sumunod. Ngayon, kaya pala ibinigay itong utos na ito. Ay, ito pala ang ibubunga, napakaganda. So, tawag ko nga dito, experiential knowledge. Hindi mo lang maiintindihan mo ang buhay mo. Yun. Maiintindihan mo ba't mo dinadanas yan at saan papunta yung dinadanas mo. Hindi ka na bulag, hindi ka na bingi. Sabi nga, binuksan na ng mata ng Diyos, ang ating mata ng Diyos at ating tainga dahil doon tunay tayong nakauunawa. Okay? So makikita pa natin dito sa Efeso 3:20. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa ating buhay. Alam niyo bakit tayo masaya? Kasi may pag-asa. Kasi may katiyakan na ang mabubuting bagay na inaasahan natin mula sa Diyos, sa Diyos, may mangyayari. Kaya nga minsan, nandun din naman ang nagkakamali, nagkakasala. Pero nagpapatuloy tayo. Masaya tayo nagpapatuloy. Bakit? Di pa tapos ang kwento, meron pa. Meron pang gagawing maganda ang Diyos sa buhay ko. So, napakaganda pong pangitain. Then, muli sa batas, fear. Ay, totoo naman ho yan. Siyempre, naku, yung mga tao tanong mo, saan ka pupunta? Naku, baka sa impyerno ko pupunta. Wala akong kasiguraduhan. Wala akong katiyakan sa buhay na walang hanggan. Eh, yun ay pinangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. The law produces a legalistic response to God.
Makasunod lang. Ako nga, nagsimba na ako. Nagbigay ako. Nakatulong ako. Pero wala sa puso, walang pangunawa. We try to obey because of our fear of punishment for disobedience or in order to win favor of God. Ito, totoo ito. Sumusunod ka kasi ayaw mapunta sa impyerno. Sumusunod ka kasi, naku, baka hindi pakinggan yung aking panalangin. Naku, baka hindi ako pagpalain. Ano ba? Ay, para meron akong maisumbat sa Diyos. Ay, Lord, ito ginawa ko. Ay, maliho lahat. Wala ho tayong pwedeng ipagmalaki sa harap ng Ama, maliban ang anak, ang katwiran ng anak, ang ating daladala. Katwirang galing sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Maliban po doon, lahat ng ating gawaan, sabi sa Isayas, ay maruming basahan harapan ng Diyos. Okay? So, sa isa namang taong tunay na nakatanggap kay Kristo, ito na nga yung sinasabi ko kanina pa, gratitude. Kaya ang Kristiyano, marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya tayo sumusunod kasi tuwang-tuwa tayo sa ginawa na ng Diyos sa ating buhay. Paano ba tayo maliligtas? Paano ba tayo magkakaroon ng buhay na wala? Kahit anong gawin natin, tumulay ka sa alambre, kumain ka ng apoy, hindi ka maliligtas. O pilitin mong sundin ng batas, wala akong ganun. Kaya nga nung makatanggap tayo ng bagong buhay, hindi lang naman ito theory, nararanasan naman kapayapaan, yung habag ng Diyos, yung kagalakan na minsan may problema pero hindi ka naman masyadong apektado, nakaka-move on ka pa rin, may mga pagsubok na mahirap pero itinataas mo sa Panginoon. Abay, kasing buhay ho yun. Kaya nga there is gratitude. The Spirit, by showing us God's grace, kita niyo yun, ang Espiritu na ipinapakita sa atin, so makikita natin ang grasya ng Diyos, hindi kagaya nung araw, ay siniswerte, ay minamalas. Okay? Produces a response of love and gratitude. Sabi nga, panalangin, Lord, ano ba pwede kong ibalik sa iyo? Nasa iyo na ang lahat. Ikaw nagmamayari ng lahat. Wala akong pwedeng ibalik sa iyo. Kung hindi ang ang kampanan, ang kalooban, at buhay ko'y alay ko sa inyo at maging kasaya sa inyo. Sapagkat kailanman hindi ko pwedeng bayaran, ginawa mo sa ano naghahanap ng kabayaran ng Diyos. Tayo tumanggap kay Kristo, natural na ho yan. Ang nasa natin ay mamuhay ng buhay na ganap at kasiyasiya na galing din sa Kanya sa harapan ng Diyos. We obey not out of fear or to earn favor, but our gratitude for what has already been given. So naroon yung ating pasasalamat dun sa binigay sa atin. At panghuli po, I hope po nai-enjoy nyo to. Nai-enjoy ako nung pinag-aaralan ko to. At nagtuturo. Kasi magandang balita eh. Hindi ba? Yan ang magandang balita. Huling-huli po, sa batas ay pinaghihirapan, working. Okay? Under the law, we perform in order to be accepted by God. Gagawin ko to para bigay sa akin ng Diyos. Gagawin ko to para hindi ako mapunta sa impyerno. Gagawin ko to para pakinggan ng Diyos ang aking panalangin. Okay? So, the greatest performance of your life ay wala hong kwenta yun. Okay? Tanong po, what has been the performance of God in our life? Since our performance is always perfect, totoo po yan. Gumawa ka ng maganda. Mali naman yung motibo. Di ba? We never feel completely accepted by God. Totoo po yan. Sabi nga nung iba, bakit parang may hanggat hindi po ang grasya ng ating tinanggap, hanggat hindi po ang Espiritu ng Diyos ang nasa sa atin, laging may kulang. This is our Christian life. We always work from a position of weakness. Ito pa, from position, kaya nga pinagtatrabahuan kasi kailangan magkaroon ng merit, magkaroon ng credit. Hindi ho. We work to be accepted but feel we never quite make it. So ano ba yung gusto kasi masiyahan ng Diyos, kasi tanggapin ako ng Diyos, na yung aking mga ginawa ay malugod ng Diyos. Hindi ho yun eh. Tingnan natin ngayon kung anong kaibahan. Kanina working, ito relying, umaasa, dumidepende. Saan? Sa Diyos, awa at grasya niya. The Spirit bears witness with our spirit that we are accepted by God through the merit of Christ. Na ako ay kasiyasiya sa harapan ng Diyos. Ito ang patutuo ng Espiritong nasa sa akin. At dahil dito, ang nakikita ng Diyos ay hindi yung aking gawa,
kundi ang ginawa Kristo para sa akin nang ako ay manampalataya. Tinanggap ko siya at tinanggap din ako ng ilang yun. Ginawa pa akong anak ng John 1:12. By relying solely, ayan, maliwanag ho, by relying solely on His perfect righteousness. Kapag ako'y umaasa lamang sa ganap na katwiran ni Kristo, siyang nakasunod sa batas, ano mangyayari? We are accepted by Him. We feel it, we know it. Hindi lang yan, sabi nga daw, hindi. Alam mo, there is a clear personal conviction on our part. Kaya minsan, yabang nyo ng mga Kristiyano, inaintindihan ho salita at tinanggap. So, hindi lang ho yan na, sabi ng Biblia, hindi ho, alam mo. You know and you know and you know. Thus, in our Christian life, ito, kanina we work from a position of weakness. In our Christian life, we work from a position of strength because we have been accepted through Jesus Christ and through Him, we have it. Sigurado ka, andyan na lahat ng pagpapala, andyan na lahat ng karunungan. Patuloy ka lang na makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita at by His grace, patuloy kang sumunod sa Kanyang kalooban. Kaya nga sa 2 Corinthians 5:6, kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayanang gawin ito, subalit ang aming kakayanan ay kaloob ng Diyos. Mga kapatid, napakaganda po buhay kay Kristo Jesus. Ikaw ay naroon pa rin. Pride na lang. Hindi, kaya ko to. Hinagi nating naririnig. Kaya ko sa batas. Pinasisinungalingan po na sinasabi ng Diyos na walang taong nakasunod sa batas maliban kay Kristo Jesus. So nawa yung ating narinig sa gabing ito ay nagbigay sa atin ng pag-asa, kagalakan at tapang na magpatuloy. Yun lang po yun. Nadadapa, nagkukulang, pero bunga ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, bunga ng mga pangako niya, narin yung katayan, tuloy lang natin to. Dahil the best is yet to come. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Magandang gabi po sa ating lahat. 2 Timothy 2:2.